Hindi tayo. Sabay-sabay. Dahil sinsunado, importante yung sa akin. Ay, sabay-sabay ha. With feelings. Ang bayan ko. Tanging ikaw. Pilipinas kong mahal. Ang puso ko. At buhay na. Sa iyo'y hinay. Tungkulin mo'y galang. One more time. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal. Ang puso ko at buhay man. Sa iyo'y ibibigay. Tungkulin mo'y gagampanan. At lagi kang paglingkuran. Ang layan mo'y mabantayan. Pilipinas kong ina. Welcome back to Pilipinas na Tibahan, my partner. Mga maraming mananabaw. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Magtatagumpay tayo. Thank you. Thank you very much, Kaeli. Hindi na bababa kasi ikaw ang susunod. Babalik na po ba kayo sa Pilipinas kumain? Pilipinas kumain? Ay talaga, hindi na magkamalas diba? Nag-ano ka lang na vacation. Pwede na po kayong maupo, mga kababayan. Narinig po natin si Kaeli. At syempre, hindi na natin patatagalin ang dating spokesperson ng NDF Alta, Undersecretary Fuller, Undersecretary of Presidential Communications Operations Office, isang manulat, isang magaling magsalita, at higit sa lahat ina. Diba? Actor po ng SMNI at mahal na mahal po ang Pilipinas, Dr. Lorraine Marie Tayo. Maraming salamat sa aking mga kababayan. Maraming salamat, Art. Kaibigan ko lahat ng bata, kagaling pa dito. Maraming salamat sa anak ko, sinamahan ako. But most of all, ako nagpapasalamat siya sa SMNI, kay Pastor. Dala ko sa pagpunta ko dito ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa inyo. Dala ko din ang pagmamahal ng kaisa-isang Pangulong nagmahal ng tunay at tapat sa inyo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. A few days ago, ang Vice President in-announce niya na tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado. At halos naramdaman ko ang yanig ng buong Pilipinas, lalo na yung mga magnanakaw sa Malacanang. So, bakit natatakot itong sila Bongbong Marcos, sila Lisa Marcos, si Tambaloslos, sa mga Duterte? Hindi nila pwedeng ipagkaila yun. Kasi mula pa lang ng pag-upo nila, agad-agad siniraan ang Vice President. Bilyon ang ginagastos para siraan ang mga Duterte. Imbis na magsilbi sa taong bayan, anong ginawa nila? Kasi alam nila kung ano ang Duterte. At doon sila natatakot. Ang alam nila, ang Duterte ay totoong nagsisilbi sa bayan.
narinig ko at nalaman ko mula pa sa mga opisyal na hanggang ngayon nakaupo sa gobyerno. Ang sabi nila sa akin, ma'am, walang pag-asa nito. Nandiyan talaga sila para magnakaw sa bayan. Hindi ko na siguro ito iniimbento.